The series on revival. Pinag-usapan natin yung revival starts with God. Nagsisimula sa Diyos. Doon nagsisimula ang revival na kung saan by His own way, pinapaalam sa atin ang ating kondisyon kung anong kalagayan natin sa harapan ng Panginoon. And then of course, pag nakita natin itong ating kondisyon, na-aaser tayo na mag-pray, na manalangin. At pag tayo nanalangin from our hearts with humility, and then the power of God comes, and then He will revive us, and it will be for His glory. And secondly, last Sunday, pinag-aralan expectations. What do we expect? What do I expect kung talagang mangyaring revival sa buhay ko, sa pamilya, sa local church, at maging sa ating bansa? We expect ang pagbabalik ng tinatawag God-centered worship. At alam po ninyo, mga kapatid, mga kaibigan, ito ang nagkukulang sa karamihang mga local churches ngayon. Ang tinatawag God-centered, Christ-exalting worship. O minsan, hindi natin alam, we are not conscious about it, that we are not seeking for Christ anymore when we come in this auditorium. We are seeking for something that is not Christ at all. Maybe we are seeking and desiring for a good music, which is not wrong in itself, but it is not the ultimate need that we should be longing for. Okay po? And then, of course, we expect that the Word of God will be preached in the power of the Holy Spirit and with clarity. Kasi sa ating kapanahunan ngayon, parang pahapyaw na lang na dinadaanan ang salita ng Diyos. Maraming mga gusto lang i-entertain ang tao, kaya pinapasimple ang dati ng simple at lalong naging complicated. And so, we go back to that expository preaching wherein what the author wants to convey must be the theme of the pastor or the preacher. And then, of course, itong revival na ito we want to see, we expect that holy living from the inside out will manifest. Okay? So tulungan tayo ng Panginoon. This is the third message on revival. A very active church that needs revival. Na medyo lalabas ako ng konti doon sa Book of Ezra and Book of Nehemiah. But I'll be reading one verse from the Book of Nehemiah na explain ko mamaya. Then he said to them, "Go your way, eat the fat, drink the sweet, and send portions to those to whom nothing is prepared. For this day is holy to our Lord. Do not sorrow, for the joy of the Lord is your strength." Babalikan ko yan mamaya, but I'm referring now to the church in the book of Revelation, the church of Ephesus. To the angel of the church of Ephesus, write, "This thing says he who holds the 7 stars in his right hand, who walks in the midst of the 7 golden lampstands. I know your works, your labor, your patience, and that you cannot bear those who are evil, and you have tested those who say they are apostles and are not, and have found them liars. And you have persevered and have patience and have labored for my name's sake and have not become weary. Nevertheless, I have this against you, that you have left your first love. Remember therefore from where you have fallen. Repent and do the first works, or else I will come to you quickly and remove your lampstand from its place, unless you repent. But this you have, that you hate the deeds of the Nicolaitans, which I also hate. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, I will give to eat from the tree of life, which is in the midst of the paradise of God." The Lord bless His word. We will make some observations. John was instructed to write the angel
At itong angel na sinasabi po dito, it came from the Greek word angelos or a messenger. Hindi po ito angel talaga na disembodied spirit, but rather this is the pastor or the elder of the church. Okay? By implication, the pastor of the church of Ephesus. And then, the message ay nagmumula sa Diyos, of course, na hawak-hawak niya sa kanyang kanang kamay ang lahat ng mga messengers ng Panginoon. So, makita niyo yung picture. The Lord Jesus Christ is the one holding the pastors. Siya ang tumawag sa kanila. Siya rin ang humahawak sa kanila. And then, makita niyo ang posisyon ng Panginoong Jesucristo. He was in the midst of the candlesticks or lampstands. So, bali, ito pong pangitain ni John na ipinasulat ng Diyos sa kanya para sa 7 churches. At isa sa mga ecclesia na pinasulatan ay itong Church of Ephesus. Na sa tingin po natin, kung titingnan po ninyo, parang napakagaling na church. Kung sa panlabas lang nakatayuan po nila, masabi natin, wow, very active na church ito. Pero mapapansin po natin, doon sa binasa natin, sabi ng Panginoon, I have something against you. You know, we can be a very, very active church doing a lot of things, but there is something that God is against us. At ito ay kailangang makita natin, mga kapatid ko at mga kaibigan. So, sabi ng verse 1, to the angel of the church of Ephesus, write, this thing says he who holds the 7 stars in his right hand, who walks in the midst of the 7 golden lampstand. Meaning, ang centrality ng Panginoong Jesucristo, yun ang focus ng lahat ng mga churches. It must not be focused on themselves or sa organisasyon, but a Christ-centered focus. At ito ang hindi dapat mawala sa mga local churches. Now, ang description ng local church na ito, tingnan po ninyo, very active in their works. Very active. And then, morally right in their living. They really hated evils. In fact, hindi sila nagpartisipar doon sa Nicolaitans. Sabi ng mga nag-interpret ng mga Nicolaitans, yung mga immoral na mga tao. Karamihan sa kanila, they're living in immorality. And then, they are doctrinally sound in their stand. Doctrinally sound. Fundamental. Hindi ito mga liberal subscribing ng mga hindi naaayon salita ng Panginoon ng mga doktrina. Hindi po. Talagang tamang doktrina nila. Orthodox doctrine. And then hindi lang yun, mga kapatid. The motive of their service is for Christ's sake. Nabasa ninyo yan? Kung sa atin pa parang ideal na ito. Very active. Makita mo, napakasipag ng mga membro dyan. Sa lahat ng mga programs, nandoon sila, nagpa-participate sila. Kung mayroong mga camps, nandoon sila. Kung mayroong mga evangelistic campaigns, nandoon sila. Kung mayroong mga prayer time, prayer vigil, nandoon sila. At kung mayroong mga abuluyan, mga pagtitipon para tulungan ang mga mahal nila sa buhay o ang mga kapatiran, din nandoon sila. Outwardly, para kang walang mapupuna sa kanila. Wala kang maipintas sa kanila. Wala kang maipipintas sa kanila. Outwardly. And then, hindi lang bukang bibig, kundi mula din sa kanilang puso. Tama ang kanilang motibo. Ginagawa ko ito para sa Panginoon. I am doing this for God's glory. Okay? So, tingnan natin ang mga verses na ito. I know your works. Sabi ng Panginoon, I know your works. Alam ko ang trabaho ninyo. Your labor. Ano bang pagkakaiba ng work at saka labor? Parehas lang naman yan. Pero iba po ang ginamit yan sa original. The word labor, kung i-describe natin, yung pagtatrabaho up to the point or at the point of exhaustion. Grabe sila magpagal, grabe sila maglingkod, so to speak. Grabe sila maglingkod hanggang mayroong silang lakas o hanggang sa maubos ang kanilang lakas. Grabe.
Hindi na parang nag-service sila na medyo urong-solong. No. They are really working hard. And that's why ginamit ang labor. Your patience, kahit na may problema, tuloy-tuloy pa rin sila. Hindi sila nagpapa-disturb ng problema. And that you cannot bear those who are evil, morally right. Ang kanilang stand. Wala siguro doon nang nanlalasing. Wala sigurado ako doon nang nananabako. Wala doon siguro nang nagsusugal. Ha? Kung mayroong luto pa noon, walang nagtataya sa luto. Parang ganon. Di ba? They are morally right in their stand. Ha? Kung mayroong mga kasalanan, then agad-agad sila mag-check niyan at mag-confess. Meaning, sa panlabas, makita nyo, they are morally right. At hindi lang yun, they are also doctrinally right in their stand. Sabi dito, and you have tested those who say they are apostles and are not. Oh, may mga katuruan ito na sabi nila apostol sila. Tingnan nga natin sa Bible. Oops, hindi makalusot ito. They are not real apostles. 12 lang apostles ng Panginoon. Sa madaling istorya, kung tungkol sa doktrina, sound doctrine po sila. Sabi ko kanina, fundamental. Okay? And yet, what's wrong with them? Ito pa, verse 3. And you have persevered and have patience. Nagpatuloy talaga sila. Kahit na may mga problema, may mga pag-aatake siguro sa kanila, persecutions, they have persevered and have patience. And then, tingnan niyo ang word. And have labored for my name's sake. Ano pang hanapin natin dito? Ha? They are also doing it na ang motibo nila para mag-glorify ang Panginoon. What's the problem with this church? Yun ang gusto nating tutukan. What's wrong with this church? Okay? Baka iyan naman talaga ang problema natin. That's why wala ng revival. At talagang kailangan natin ng revival. Kasi nandoon ang activity, panlabas nandoon. Wala naman tayong kinukonsintihan na kasalanan. Pero ang tanong, what's wrong with us? Okay? So, they are serving the Lord according to their own strength. I'll prove this point, mga kapatid. They are serving the Lord according to their own strength. Ito ang word ng sinasabi ng Panginoon, I know your work. Anong ibig sabihin yan? Nagtrabaho sila, of course, without using the strength of the Lord. Ang trabaho nila, produkto ng kanilang sariling kalakasan. Ang pagtsatsaga nila ay produkto ng kanilang determinasyon. Ang kanilang motibo sa paglilingkod sa Panginoon ay produkto ng kanilang naintindihan na dapat everything must be for the glory of the Lord. But where does the source of strength come? Okay? The problem, mga kapatid, is not about their motive nor about their efforts. The problem is about the source of their strength. Alam ba ninyo na ang Diyos ay siloso na Diyos? At ang Diyos na ito ay hindi niya tatanggapin ang gawa ng ating sariling kamay apart from the working of the Spirit of God in us? Bibigyan ko kayo ng mga samples nito. Unahin ko po ang alam ko na alam na ninyong mga verses. Philippians chapter 2. I'll just be quoting those verses. Starting from verse 12. Sabi ng verse 12, finally, my brethren, wherefore, my beloved brethren, as you have always obeyed, not just in my presence, but much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. For it is God who works in you, both to will and to do of His good pleasure. God working in you. Bakit pinapa-work out? Alam po ninyo mga kapatid, ang pagtatrabaho sa labas, yung working out our own salvation, hindi working for our salvation, it's not.
Working out, meaning may nangyari sa loob. Tayo po ay tunay na naligtas, tayo po ay talagang tunay na pinananahan ng banal na Espiritu, then natural na lalabas itong mabubuting gawa. Pero paano ito lumalabas? Mayroong pagtatrabaho ang Diyos sa loob. The working inside us. And then, mayroong pagtatrabaho ng banal na Espiritu sa ating will, kalooban, free will. So, pagtatrabaho sa isip, sa emotion natin, at sa will natin, para ito ay maglinya sa will ng Panginoon. And then, when we do our outside activities, it is but the product of the working of God inside. Hello? Makinig po kayo ng maigi. I will try to explain this more, mga kapatid. Our inner man must first be strengthened by the Spirit of God before we can do spiritual work. Ano ba itong inner man? Ito ang sinasabi ni Apostol Pablo, ang sa kaloob-looban ng ating buhay. May tatlong bahagi ang tao, katawan, kaluluwa at espiritu. Alin dito ang inner man? Saan nananahan ang banal na espiritu? Nananahan po siya sa espiritu natin. That is our Shekinah glory, the temple of the Spirit of God. At kailangan itong mapalakas. At pag malakas ang espiritu natin, then ma-influence niya ang kaluluwa. Ang banal na espiritu nagtatrabaho para palakasin ang ating espiritu. Para ang espiritu natin ma-influensya ang kaluluwa. At ang salita ng Diyos nagtatrabaho sa isipan. And then, pag ang nagtrabaho sa isipan, that's the right doctrine. Then, nagtrabaho sa emotion natin. Then, ang kaluluwa natin, nandoon na nangyayari ang decision making, umaayon siya sa kalooban ng Diyos. And therefore, we are strengthened in the whole person. Okay? Very important na maintindihan po natin ito. Why? Makinig po kayo ng maigi. Naka-default po kita na magtiwala sa ating sarili. Di ba? Naka-default po tayo, kaya wala nang prayer dyan. Kung mag-pray lang naman, mag-pray man, pahapya lang na prayer. Wala na muna na yung communion with the Lord. Saka na yun. Pagkagising natin, ang isip natin, paano ko magagawa yung plano ko? Nagplano ko kahapon, napakagandang plano na yun. Inaprubahan yun ng komite, inaprubahan ng kasama ko. Ang gandang plano. There's nothing wrong with planning. We need to plan. He who fails to plan, plans to fail. Kailangan natin ang planning. But, makinig po kayo ng maigi, mga kapatid ko, planning without the prayer that would invite the power from God tantamounts to nothing. And I'm telling you, mga kapatid, mga kaibigan, God will not compromise for substituting His work from our work or with our work. Hindi po pwede. So our inner man must first be strengthened. Ito po ang prayer ni Apostol Pablo. Sige, basahin po natin. Come on. You ought to memorize this by heart. Sige po. That He would grant you, according to the riches of His glory, to be strengthened with might through His Spirit in the inner man. Very, very specific po. Itong ipinapahayag ni Apostol Pablo dito. In fact, nang nagpipray po siya dito, sabi ng verse 14, nakaluhod siya. He was earnestly praying for the Ephesian Christians na mapalakas ang kanilang inner person. At sino magpapalakas sa kanila? Ang banal na Espiritu. It is not their own determination. It is not their own patience per se. And by the way, patience is but the fruit of the Spirit. Di ba? So ito po, and I believe ito ang kakulangan ng mga Ephesian church. Tandaan po ninyo, ang book of Ephesians, okay, madalian lang po ito, ang first 3 chapters ng book of Ephesians, wala po ng utos dyan. There was no command. Nagsimula ang utos sa chapter 4, chapter 5, and chapter 6. Ang lahat doon sa first 3 chapters ay ang identity natin diyan kay Kristo. Ano ba tayo diyan kay Kristo? Sino ba tayo diyan kay Kristo? Okay? We are indwelt by the Spirit of God. We have the exceeding greatness of His power to usward.
who believe. Nandiyan sa atin ang kapangyarihan. But you know, we have to harness that power by faith. That's a prayer of faith. At ito ngayon ang pinagpe-pray na Apostol Pablo, na mapalakas itong mga mananampalataya para makapaglingkod. Service in the arms of the flesh is not acceptable to God. Doing God's work through fleshly strength is dangerous. Mas malalim po ito. Dangerous. Doing God's work through fleshly strength is dangerous. It offends our holy God. Siguro ko alam naman ninyong Jeremiah 17:5, cursed be the man that trusts in man. Alam niyo yung Proverbs 3:5 and 6, trust in the Lord with all your heart. Lean not unto your own understanding. In all your ways acknowledge Him. He shall direct thy paths. At alam niyo, mayroong ilustrasyon po dito sa Book of Leviticus na babasahin po natin. It's really dangerous na maglingkod tayo na ang gamit natin sariling kalakasan. Ito po, Leviticus chapter 10, starting from verse 1. Then Nadab and Abihu, the sons of Aaron, each took his censer and put fire in it, put incense on it, and offered profane fire before the Lord, which he had not commanded them. So fire went out from the Lord and devoured them, and they died before the Lord. Ano ba ito? Ano bang ginawa nila na kasalanan dito? Bakit pinatay sila ng Panginoon? Sinunog sila ng Panginoon. Mga anak po ito ni Aaron. Sa atin pa anak ng pastor. Kung sa atin ngayon. At naglilingkod sila sa Panginoon. Ang nakatuka sa kanila na paglilingkod ay magsindi ng mga lampstand doon. The lampstand doon, yung mga candlesticks, is a picture of the churches, of course. Alam natin yun. Sisindihan nila yon. At mayroong instruction ng Panginoon kung saan sila kukuha ng apoy. Alam niyo kung saan? Doon po sila kukuha sa dambana na nasa labas. Tatlo kasi ang bahagi ng templo, or rather ng tabernacle. Yung Shekinah glory, the Holy of Holies, yung holy place, nandoon yung candlestick, nandoon yung shewbread, at nandoon yung basin, ang hinuhugasan nila. And then, sa labas, sa unang court na yon, nandoon ang altar of burnt offering. Doon pinapatay ang mga hayop. Doon pinaagos yung dugo, kinukuha ng high priest, dinadala doon sa Shekinah glory, at iwiniwisik doon sa mercy seat. Alam natin yun, pinag-aralan natin yun. What is that? Doon sila dapat kukuha ng apoy. Doon sa altar of burnt offering. Doon sila dapat kumuha. At yun ang gagamitin nila pansindi doon sa lampstand. Pero anong nangyari kay Nadab and Abihu? Gumamit sila ng sarili nilang apoy. Aywan ko kung saan sila kumuha. Hindi pa naman uso ng mga lighter siguro o baka pusporo, o baka nagkiskis sila ng kawayan at yun ang ginamit nila. So they did it in their own way. They served the Lord in their own way. Nagalit ang Panginoon dito at pinatay sila. Mga kapatid, dangerous po ang paglilingkod sa Panginoon in our own strength. Alam ba ninyo ang kahulugan noong burnt altar na yon? It's a picture of Calvary. Larawan po yan ng ginawa ni Jesus Christ doon sa krus ng Kalbaryo. Ang inosenteng mga hayop na ino-offer doon ay larawan ng Panginoong Jesucristo na inosente, subalit siya nagbayad ng ating kasalanan. At ano ang na-accomplish ng Panginoon doon? Pakinggan po ninyo ito ng maigi. Number 1, He became our substitute. Kaya't nagkaroon tayo ng kaligtasan. Kaya't nagkaroon tayo ng katiyakan na makapasok sa langit because someone died for us. The Lord Jesus Christ died for us. Namatay po siya, nagbubuhos siya ng dugo para sa atin. At nang tayo dumirekta, lumapit sa Kanya, nanampalataya tayo sa Kanya, tayo po ay idiniklara ng Diyos pinawalang sala. Hinugasan. Settled na. Sigurado natin papasok sa langit. Pero tatandaan po ninyo ito, mayroong pang ginawa ang Panginoon doon na kung minsan bihira i-preach sa mga pulpito. Para bagang interesado lang ang karamihan na makapasok sa langit.
Basta lang makapasok sa langit. And that's the reason there are a lot of carnal Christians working nagtatrabaho, but in the power of the flesh, na kung nagiging talunan, so discouraged, at kung nanalo naman, grabe ang yabang. That's the danger of it, mga kapatid ko. Ano ba yung ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo? Number 1, sinabi ko na, He became our substitute. Number 2, alam ba niyo ang katotohanan doon? Hindi lang ang Panginoong Jesucristo ay namatay para sa ating mga kasalanan, tayo rin ay namatay kasama niya. We died with Christ. Anong ibig sabihin yan? Hindi na tayo pwedeng gumamit ng sarili nating kalakasan. We died with the Lord Jesus Christ. Ang kailangan gamitin natin ay ang kalakasan ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ng pananampalataya. Maliwanag ito kay Apostol Pablo. Anong sabi niya? I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ lives in me. And the life that I now live in the flesh, I live by the faith in the Son of God, who died or who loved me and gave Himself for me. Saan niya kinukuha ang kapangyarihan? Ang apoy para sa paglilingkod, ang fervency sa paglilingkod, saan niya kinukuha? It's from the death of the Lord Jesus Christ. Na si Jesus Christ ay namatay, hindi lang nagbayad ng ating kasalanan, kundi tayo rin ay namatay kasama niya. We're identified with Him. Dahil tunay tayo na naligtas, pinananahanan ng Banal na Espiritu, available ang kapangyarihan na yan by faith. At paano nangyayari? O paano ito na-express natin? We pray, di ba? Bakit tayo nagpe-pray? Lord, strengthen me in the inner person. Strengthen me. Hindi ko kaya ang trabahong ito. Hindi ko kaya ang problema na ito. Strengthen me. Kasi hindi nga po natin kaya. At kung sa akala natin kaya at gagawin natin yon, outside of the power of the Holy Spirit, we are sinning and we are in danger. Tandaan po ninyo ito, mga kapatid. Kasi kung minsan akala natin, total may plano na. Andyan ang plano. Total, alam ko kung paano ko gagawin ito. Total, ang motibo ko naman para sa Panginoon. Hindi naman ito para sa akin. So, python ko na. Birada na. What about the strength? What about the power to do it? Diba? Mayroong isang napakagandang verse dyan sa Acts chapter 4, verse 13. Nag-preach si Pedro at si John. Tinipunan sila ng mga tao. At nagtaka yung mga tao. They marveled na mapakinggan nila ang preaching ni Pedro at ni Juan at makita nila ang boldness ni Pedro. Hindi natakot. Ang dating Pedro na tumakbo, 3 tanong, ipinagkaila niya ang Panginoon. 3 beses din. Ngayon matapang na matapang. Sabi ng Acts 4:13, when they saw the boldness of Peter and John, they marveled. Nagtaka sila. Because they know these people are ignorant men. They are not educated men. Hindi sila graduate sa mga colleges or universities. But what they perceive is this: they have been with Jesus. Mga kapatid ko, sabihin ko po sa inyo, every day in and every day out, we have to commune with our Savior. We have to be empowered by the Spirit of God. We have to enjoy the presence of God bago natin gawin ang anumang trabaho na pinapagawa sa atin ng Panginoon. The real victory happens on our knees sa pakikipaglaban po sa spiritual na battle. At turuan tayo ng Panginoon dito. Okay? So what's wrong with them? With this church? Very active nga sila, but they are not using the strength of the Lord. They're using their own strength, and they left their first love. Sabi ng verse 4. Okay? They left their first love. Ano yung first love na yun? Na-in-love kayo? The first time na na-in-love kayo? Ano ang naramdaman ninyo? Oh, anong naramdaman ninyo? Kayong mga in-love. Ako, nasabi ko na yan sa inyo noon. Makita ko lang ang bubong noong nililigawan ko. Makita ko lang ang bubong. Tuwang-tuwa na ako. Bubong ng bahay. Pagdaan ko, sabi ko sana dumungaw sa bintana. Sana dumungaw sa bintana. Pag dumungaw sa bintana, parang langit na. In love diba? You are excited. Your delight is in the one whom you love. Tama? So, anong nangyari dito?
They delight in their accomplishments rather than in their communion with the Lord. Marahil pinupuri na sila ng tao. At marahil mayroong mga demands doon sa siniset nilang goals. Okay, kailangan matapos itong goals na ito. Okay, ito. Your plan must be specific, measurable, tapos realistic, time-bounded. Time-bounded. Sa eksakto na panahon, dapat ma-measure mo na yan. Oops, eksakto ang goal na sinet natin. Nothing wrong about that, I tell you, my friends. But you know, when we are thinking of these things to accomplish and have forgotten the power on how to accomplish that, we lost our first love. Iniwan na natin yung first love natin. Ang paglilingkod sa Panginoon ay byproduct lang ng strengthened life. At ito ang kailangan natin. Ito ang kailangan ko. Ito ang kailangan ng church na ito. Ito ang kailangan ng mga local churches ngayon. Revival na nagmumula sa Diyos, strengthening our inner person. And surely, our expectations na mangyayari ay ito nga. God will be honored dahil siya ang sentro ng pagsasamba. Kung akala natin dahil marami tayong ginagawa, marami tayong activities, but we are not immersing ourselves in the presence of God, then we thought that we are already revived. Not so. That's why what we need today, I believe, is that we go back to our communion with the Lord. The joy of the Lord is our strength. At gusto kong gamitin itong Nehemiah chapter 8 verse 10. Tapos po tayo dito. Sige po, basahin natin. Then he said to them, go your way, eat the fat, drink the sweet, and send portions to those for whom nothing is prepared. For the day is holy to our Lord. Do not sorrow, for the joy of the Lord is your strength. Time po yan na nagsipag-confess sila ng kanilang mga kasalanan. They were weeping, na umiiyak. At sabi ni Nehemiah, tama na yung pag-iyak. Do not weep. Okay? Enjoy mo itong mga pagkain na ito. And share that to others because you are already enjoying the Lord. The joy of the Lord is our strength. Kung mayroon pa tayong hahanapin araw-araw sa ating buhay, mga kapatid, hanapin natin na ma-enjoy natin ang Panginoon. Delight yourself also in the Lord, and He shall give thee the desires of your heart. Kumusta po ang delight natin? Pag ikaw ay mayroong kinagigiliwan, mayroong kang talagang mahal na mahal, mahirap ba makinig ng kanyang mga sinasabi? O gusto mo siyang palaging pakinggan? Kahit na nga paulit-ulit na lang na usapan, ginagawa pa rin dahil in love. Ha? Walang pakialam. Kahit na sino makakita ng mga tao, eye to eye sila dyan at nag-uusap, the same talking pa rin. Why? Because they are in love. Meaning, they are enjoying one another. And I believe that is what we need, mga kapatid. Basahin niyo yung buhay ni Apostol Pablo. Nandoon siya sa Philippi. Sabi na, I rejoice greatly in the Lord. And then, ini-exhort niya yung mga nasa labas ng kulungan. Siya nasa kulungan eh. Pero sabi niya, I rejoice greatly in the Lord. And then he was exhorting others, rejoice in the Lord always, and again, I say rejoice. Tulungan po tayo ng Panginoon. Ito ang nasain natin araw-araw, that we will be closer to this God who save us and who love us. Ito ang dapat na unahin natin bago ang lahat.